This is my Bible. Atong kupta na itong mga Biblia, mga kaisunan, sa katong mga wali Biblia, i-share lang nato sa itong mga tapad, sa itong mga silingan, para makabasa ta sa blessing, sa pulong sa Ginoo, mga kaisunan. This is my Bible. Everybody say, this is my Bible. It is God's holy word. It is a lamp unto my feet and a light unto my path. It tells me who I am and what I am become and where I am going. It renews my mind, changes my heart, and refreshes my soul. It is my daily bread. By faith I will read it, I will love it, believe its promises, and obey its commandments, and honor its principle in my life. With my Bible as my guide, I will walk by faith, not by sight. Let us open our Bible in the book of 1 Timothy, chapter number 6, verses 5 down to verse number 11. 1 Timothy, chapter number 6, verses 5 down to verse 11. Nanabantanan si Amen? Amen. Sige, atong basahon mga kaigsunan. Ako sa verse number 5, kamo sa 6, and puli-pulihan na to until mabuta sa verse number 11. Ningon ang Bible, mga kaigsunan, in verse 5, 2 Timothy, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. From such withdraw thyself. In verse number 7, for we brought nothing into this world, and it is certain we cannot carry nothing out. In verse number 9, but they that will be rich fall into temptation and snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Tungan na to in verse number 11, ready, read. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Let us pray. Ginoong Diyos, laming mahanan sa tanan, salamat Ginoo sa karong ka hapunon. Thank you, dear God, sa matagusa. Salamat, O Lord, sa lain na sa nga higayon, nga kami maka-meditate sa imong pulong, Father God. Give us, O Lord, the knowledge and the wisdom to understand your word, Father, O Lord. Tabangin kami, Father God, nga makuha ang mga panalangin gikan sa imong pulong Ginoo. Nasayod ka, O Lord, sa matagtag sa tagsang kasing-kasing karon. Kuha, O Lord, ang tanang babag. Kuha, O Lord, ang mga unfaithfulness, tanang mga butang, O Lord, nga pwedeng makahinder sa mong pagpaminaw sa imong pulong Ginoo. Dear God, among gipray po, O Lord, nga ikaw sa magahatag ka namo karon, O Lord, ug pagtulunan, Father God. Speak to us, O Lord, tagsa-tagsa, dear God, according to your will in our lives, dear Lord. Pinaagi ni nga pulong ni mo, dear God. In Jesus' name I pray, amen. Maglingkod tang tanan palihog. So kaning nga book, mga kaigsunan, kaning nga passage, gisulat niya ni Apostle Paul, siyang usa kadisipulo, usa kagitrain, mga kaigsunan, nga mahimo, nga alagad sa Ginoo, mga kaigsunan, nga ginganlan og Timothy. Kani si Timothy, mga kaigsunan, puno ni siya sa pagmaymay tambag ni Apostle Paul. Kay grabe magud kayo ka-zealous si Apostle Paul siyang business. Grabe kay ka-zealous si Apostle Paul siyang purpose. Di ba? Katong nahimo pa siyang persecutor, grabe kayo yung zeal. Mao nay usa ka butang nga dili mawa ni Apostle Paul kaniyang zeal. No? Pareha man ni Apostle Paul. Naman sa ko'y zeal. Which zeal? Haha. Mga kaigsunan, no? Ang zeal ni Apostle Paul, grabe gyud kayo. Walay makaingon jud ka ba nga lunod patay gyud niyang pagtrabaho. Nga bahalag makinaunsa niyang kinabuhi dia basta kay bawo siya nga ang iyang gibuhat insakto iya ginambuhaton. Kato lang sa una, nahimo lang siya great persecutor dili tungod nasuko siya sa Ginoo. It is because of the zeal nga gibutang sa iya sa mga Pharisees and scribe.
nga unsa dapat ni sila mga tawhana. Kani mga Kristohanon dapat nimo i-persecute kay mao ni kontra sa atong Ginoo. Mao na gitudlo sa iya sa una. Munang grabe kay ang zeal mga kaigsunan. And karon matngo na siya sa kamatuoran mga kaigsunan, the same thing siyang gibuhat. Nagpadayon siya sa iyang gibuhat mga kaigsunan nga para sa kahimayaan sa Ginoo. He was blinded physically, but that blindness mga kaigsunan turned his spiritual life to see the real God. Kadto bitaw sa road of Damascus, na blind biya siya dito. Pagkakita niya sa kahayag mga kaigsunan, dito siya nakatawag og tinuod nga Ginoo. Lord, what wilt thou have me to do? Mao na iyang pangutana mga kaigsunan dito, nabuta siya pero tungod siya pagkabuta nakakita siya sa insaktong Ginoo. Ingana mga kaigsunan ang kinabuhi ni Apostle Paul, and then he wants to pass it sa iyang mga gitudluan. Mao nang grabe kay ang gugma sa mga churches nga gipang-adto. He speak with love, with compassion, and also with righteousness. Mo rebuke siya sa kinahanglan i-rebuke, mo encourage siya sa kinahanglan i-encourage mga kaigsunan, and then mo train siya. Same thing sa iyang gibuhat ni Timothy mga kaigsunan. Si Timothy mga kaigsunan, diri nga chapter sa atong gibasa mga kaigsunan, daghan kay gitudlo si Apostle Paul. No? Una mga kaigsunan na siya mga various aspects sa Christian conduct nga kinahanglan sundon ni Timothy. Kay magpastor ba taon ni Timothy? Ningon siya nga, Timothy, mauning buhata Timothy. It begins with an instruction for servants to respect their masters. Muna sa first verses. And then, pagsunod mga kaigsunan, Apostle Paul stresses that true wealth is found in godliness combined with contentment. Mao na atong gibasa nga mga verses. Ningon siya diri sa verse number 6, unsa ning gingon diha? But godliness with contentment is great gain. Usahay mga kaigsunan, kani nga verse mga kaigsunan, di na to mabantayan. Maybe kapila na ta nakadungog aning pulong mga kaigsunan, pero there is something in this verse mga kaigsunan nga kinahanglan nato masabtan mga kaigsunan that dako gyud kayo nga ginansya kung na kay both godliness and contentment. Kinsa ba nato dili ganahan makaginansya? Why negosyante mga kaigsunan nga halos ipanghatag na lang ang iyahang produkto? Walay negosyante mga kaigsunan nga bisan pagtagaan kag buy one take one, 50% off, nga di sila makaginansya. Walay negosyante nga na mga kaigsunan. Everything nga gibaligya sa usa ka negosyante mga kaigsunan, naagi siya gain. No? Nabita may suki, tunahan nga kanang karinderya. Ibong man may nganong ihang takos, pero may daghan ba? Saan ni muhang takos ati, makabungog. Pakaon, di pat yun. Daghan siya kuan ba? Daghan siya takos ba sa palit kag sudan? No? Nga na mga kaigsunan. Daghan siya takos mo to nang utanong yan. Daghan magkay ni mo hati. Ang uban lagi halos di panghatag. Limang ka astang lamas, tipiron pa. Tungaon pang silispada. Grabihan na magitaw ni sila mga nagpamaligya. Kaya ginan siya lagi. No? Ang isda nga kanang, siya tawag ganay? Kanang sa inununan, tungaon pagkaupat, ay grabe ka. Pero sila, karang murang gyud panghatag, nakapangutan ako. Mao di ay kay ang ilang mga ang ilang baligya kay kana bitong ang tag-iya kay nay source sa mga poultry, nay mga kuan. So murag unay ra niya tanan ba. So mao tong bisan pag ingana gidaghan nga serve na gyapon siya ginansya. Nya mao muna madani man ang mga tao kay daghan siya mga serve, daghan siya ingana nya ang tindera kay kanang historiador pugayo. So ingana ba. So kitang tanan mga kaigsunan ganahan gyud tag ginansya. No? Ganahan gyud tag ginansya bisan sa mga gagmayng butang. No? Ang pinakaganahan ginansya mga kaigsunan kanang mga insik, grabe ka na sila bisan pinakagamay nimong sintabo pangitaan juga na. Mabitaw nga sila mo'y mga negosyante diri sa tuwa kay grabe magyugay sila. Mangginansya mga kaigsunan. So when we speak about gain mga kaigsunan,
When we speak about gain, makaingon gyud ta nga daog gyud para nato. Di ba? And mao na gi-emphasize ni Apostle Paul diring dapita. Ningon siya, godliness with contentment is great gain. Godliness with contentment is great gain. Kaning duha ka butang mga kaigsoon, lisod gyud kay ni sundon sa kinabuhing Kristohanon. No? Lisod gyud kay ni sundon sa kinabuhing Kristohanon. Now, what is godliness? Godliness refers to life of devotion and obedience to God, characterized by a holy and righteous living. Mao na siya ang godliness. Ningon si Paul diri sa verse mga kaigsunan, 1 Timothy chapter number 4, verse number 8, for bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that is now, and of that which is to come. Ang godliness, mao ning pagkinabuhi mga kaigsunan, nga holy and righteous atubangan sa Ginoo. No? Holy and righteous atubangan sa Ginoo. We ought to live godly as a Christian, mga kaigsunan. Labi na naata sa gawas, nagpakita ta sa tuwag testimony, mga kaigsunan, we need to live godly. Nga makita si Kristo. Lahi biya ng relihiyoso og Diyos nun. Di ba? Ang relihiyoso, devoted siya siyang religion. But ang Diyos nun, devoted siya siyang Ginoo. Oh. Usahay, tawagon tagingana mga kaigsunan sa atong mga peers, mga kaila, mga silingan. Oh, kadyos nun ba ning bata ay? Kadyos nun ba ninyo eh? But ang uban mga kaigsunan is dili gyud tinud-anay nga Dios nun, but relihiyoso lang. No? Devoted lang gyud sa religion mga kaigsunan, nga unsay practices sa religion permanenteng present, unsay practices, unsay dapat buhaton sa matag buwan sa ilang mga kalihukan mga kaigsunan, naa gyud, devoted gyud. Sometimes ato nang gi-criticize sa mga unbeliever, labi na sa mga Catholic mga kaigsunan, nga grabe kayo sa devoted kayo dito sa sinulog, sa pista, nga na. But usahay, ma-blinded ta mga kaigsunan, but because there are also Christians mga kaigsunan nga relihiyoso rapod dili Diyos nun. Naara ting anniversary, naara kung na special event, naara kung naida kong program, pero sa iyang Christian life, siyang kinabuhi, di gyud niyo makita ang iyang involvement, no? Di gyud niyo makita ang iyang growth as a Christian. Kaya nga naman, naara siya nag-focus iyang religion. Wa siya nag-focus iyang Ginoo. Now, asa man nato ma-improve ang atong godliness mga kaigsunan? Dili nato ma-improve ang atong godliness diri lang sa church. Dili nato ma-improve ang atong godliness kung kutob rata sa pagpaminaw diri sa church. It will always involve our personal devotion diha sa Ginoo. No? It will always involve our personal devotion diha sa Ginoo. Kaya nga naman mga kaigsunan, bisan kapila pa ta faithful sa attendance sa simbahan mga kaigsunan niya, what type personal devotion sa Ginoo, dili mo improve ang atong Christian life. Kaya nag-focus rata sa atong religion ana mga kaigsunan, wala sa atong relationship sa atong Ginoo. Kinahanglan nato i-build up atong relationship diha sa Ginoo, diha ma-mold ang godliness. Diha ma-mold atong pagka-Diyos nun mga kaigsunan, no? Ang atong walk righteously, devotion, obedience diha sa Ginoo mga kaigsunan. Nindot kayong wali ganyang buntag ni Brother Eugene mga kaigsunan, nag-remind sa tuwa sa pag-ampo. No? Sometimes kinahanglan kita i-remind sa ingana nga mga butang kanang mga mga basic, ampo, basa sa Bible. Kay basic ra tuod na mga kaigsunan, pero mao na atong pinaka-gineglect kay basic ra basa Bible, basic ra basa Bible. Ampo, sige may ampo, kada kaon, ampo man mi. Di ba? Mo na pinaka-neglected mga kaigsunan. Yeah, sometimes, dili na lang nato ma-apply sa tong kaugalingon mga kaigsunan because basic na kayo. Mo na ganihang buntag mga kaigsunan, remind ta unsa dapat ang prayer. Daghang mga area sa prayer nga kinahanglan nato masabtan.
Why men in the Bible prayed earnestly. Ano, niampo magyud sila pag-ayo mga kaigsunan. Kung kita siguro makita nila sa panahon nato karon makaingon ta, grabe kabalaan na ba ning tawhana eh. Di ba? Nakasuway na ba mo gingnan nana bisan sa inyong kaubang Kristiyano gingnan ka kabalaan na po kay ka eh. Di ba mura kag ma-confuse ka usahay. Sa una mga kaigsunan usay ma-confuse ka nga. Unsa ba di purpose gid nato magbinalaan ta dili. Yan na ba? No? Kaya nga naman kay tuod na yung mga Kristohanon mga kaigsunan nga kutob ra gyud sila faithful sa religion, dili faithful sa Ginoo. Mao na kinahanglan to i-develop atong kaugalingon in devotion, personal devotion diya sa Ginoo mga kaigsunan for us to improve our godliness. Now godliness alone kay kulang mga kaigsunan kay unsa may gingon sa verse sa Bible mga kaigsunan, but godliness with contentment. Contentment. Tanawon gay nato mga kaigsunan sa Philippians. Tanawon gay nato sa Philippians mga kaigsunan, chapter number 4 verse number 11. Tanawon gay nato sa Philippians chapter number 4 verse number 11. Ningon siya diha mga kaigsunan, si Apostle Paul gihapon ni. Kani gihatag niya ang context about contentment. Verse number 11, ningon siya, not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. Verse number 12, I know both how to be abased and I know both how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Kani diri mga kaigsunan, yung pagin siya sa verse number 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Verse number 14, notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with me my afflictions. Kani diri gisulti ni Apostle Paul mga kaigsunan, it is a context about contentment. Ningon siya diha mga kaigsunan, in whatsoever state I am, therewith to be content. Ningon siya diha, I learned, I have learned. Si Apostle Paul mga kaigsunan, grabe ang iyang knowledge sa pulong sa Ginoo. Grabe ang iyang knowledge sa balaod, grabe ang knowledge sa bisan asang aspect sa kinabuhi mga kaigsunan, grabe ang iyang leadership ni Apostle Paul. But there is one thing nga na-learn niya after pa, there is one thing nga iyang nakatuna na-learn niya, diha pa katong na Christian siya, ang unsa man ang kaning iyang gingon to be content. One, ingon siya diri, for I have learned. Nakatuna niya. Maybe kita diri karon kahaponon mga kaigsunan, pila lang ta katuig diri sa kalibutan, maybe wa pa jud ta nakatun pagakontento. And we need to learn how to be content. Kaya nga naman mga kaigsunan, diha nato makita ang great gain. Ningon si Apostle Paul mga kaigsunan, grabe niya pag-state, how could he make such a bold statement? Because makita nato diha mga kaigsunan, contentment sa base yang gingon mga kaigsunan, contentment is not in what he has, but in who he is. Diha nato masabtan ang real meaning sa contentment. Dili kung unsay naata, but kung kinsa ta. No? Kinsa ta. Apostle Paul na ilhan niyang kaugalingon mga kaigsunan, nga usa siya kamakasasala. Nga nailhan niya yung kaugalingon nga siya dili niya kaya tanan. Nanginahanglan siya Ginoo. Mabitaw na gistress niya diri sa chapter 4 verse number 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Verse number 19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Kani tanan mga kaigsoon, gistress niya kay ningon siya, kinsa ra man ko, wa man ko. No? But Bernabe ba unsa to yung gingon pagbuntag? Frustrated, unsa to? Frustrated seaman, international prisoner. Grabe mga
title sa gulingon, pero grasya sa Ginoo, gigamit siya sa Ginoo, mga kaigsunan. Amen? So yung ana ba, kinsa man ta, kinsa raman ta, mga kaigsunan. Bisan pag natay posisyon diri sa kalibutan, mga kaigsunan, think twice, mga kaigsunan, kay kanang tanang butanga, mga kaigsunan, dili na ato. Contentment, mahitabo ra gyud na sa atong kinabuhi in the first place kung nailhan nato atong kaugalingon, mga kaigsunan. No? Contentment knows that if we have Jesus, we have enough. We have enough. Niyon si Apostle Paul, mga kaigsunan, diri ko nakat-on. In whatsoever state I am, therewith to be content. Diri ko nakat-on, kay nga naman, bisan unsa ang iyang status, iyang kinabuhi, naman ang Ginoo naguban niya. Maabundansya ba siya? Na ba siya panginanglanon? Na ang Ginoo nagpaluyo niya, mga kaigsunan. No? Na ang Ginoo nagpaluyo niya. Muna, mga kaigsunan, karong kapunon, mga kaigsunan, diha nato i-circle ang ato ang topic, mga kaigsunan. It's all about godliness with contentment is great gain. And the title, mga kaigsunan, is Godliness, Our Greatest Wealth. Contentment, Our Greatest Wealth. No? Dili kung unsay gidaghanon na ata, but kung kinsa ta. No? Dili kung unsay daghanon na ang sulod sa tong bulsa, mga kaigsunan, but kung kinsa ta. No? Dili sa unsay gidaghanon sa tong mga possession, mga sakyanan, mga balay, but kung kinsa ta. Contentment is our greatest wealth. No? Kaya nga naman, bisan pagdaghan katanan, mga kaigsunan niya, dili pa ka kontento sa imong kinabuhi, di gyapon ka fulfilled sa imong life. Magsigi gyapon kag pangita. Unsay imong lain buhaton, unsay lain paliton, mas stress gyapon ka, kaya nga naman, dili pa makakontento. Siguro, mga kaigsunan, diring kalibutan na maka-offer na itong mga daghang butang, pero contentment, dili naka-offer sa ito. That is the trick of Satan, mga kaigsunan, kaya nga naman ilingaw-lingaw kapag ayo sa pagkabot sa tanang mga butang diring kalibutan. Hantod wala na kay time sa imong kinabuhi, kaya nga naman, nahurot na sa sige kabot sa imong gustong butang diring kalibutan. Mao na, diha nakamaka-focus pag-ayo sa Ginoo kung nagsugod na kag pagkakontento. Kung nagsugod na ta pagkakontento. No? Mao na, mga kaigsunan, there are 3 things sa kinahanglan natong sabton, mga kaigsunan, sa karong kahaponon. No? Number 1, mga kaigsunan, is that there is thought of nothing. Verse number 7 sa atong text. 1 Timothy, chapter number 6, verse number 7. Hindi mo siya diha? For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Sigurado gyud si Apostle Paul, mga kaigsunan, ningon siya diha, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. We can carry nothing out. Sigurado kay si Apostle Paul, mga, there is thought of nothing. Wala gyud ta diring kalibutan na. Tanan nga na nato karon, mga kaigsunan, dili ni atua, iyan ni sa Ginoo. Ang atong balay nga gipuy-an, bisan imo nang hinaguan, mga kaigsunan, mabilin ra na diri, mga kaigsunan, ug ang Ginoo'y tag-iya na. Dili gyud nimo i-cross out ang Ginoo sa tanang naa nimo nga mga finances, sa tanang naa nimo nga mga material things, kay dili pwede nimo i-cross out ang Ginoo, kay iyahan ang tanan. No? Iyahan ang tanan, mga kaigsunan. Kana nabot sa tuwa, gipiyal ra gyud na sa Ginoo sa tuwa. We are nothing. We have nothing, mga kaigsunan. Kung wala tay igong butang diri sa kalibutan, mga kaigsunan, unsa pa may ipasigarbo na to? Di ba wa? No? Di ba wa, mga kaigsunan? Kung wala tay madalagikan diri sa kalibutan, mga kaigsunan, no? Kung wala tay madalagikan diri sa kalibutan, unsa pa may kinahanglan natong panguptan ng mga butang diri sa kalibutan? Wa ba ta kay bawo nga kanang naa nato karon, mga kaigsunan, gigamit ra na sa Ginoo para mahimot ang blessing sa uban, sa church, sa atong pastor, sa atong pamilya, mga kaigsunan. Mahimo kung unsay naa nato karon, mga kaigsunan, gi-allow na sa Ginoo sa tuwa, gibutang na sa Ginoo sa tuwa para mahimot ang blessing sa lain-laing areas sa atong kinabuhi.
mahimutang blessing sa atong family. Gigamit ba na nato para sa atong pamilya? Mahimutang blessing sa atong church. Kumusta man atong involvement sa simbahan? Di ba? Gigamit ba na nato para sa kahimayaan sa Ginoo? Pwede kayo mga bisan unsang butang, pwedeng ipagamit nimo sa buluhaton sa Ginoo. Ganang sakyanan, di ba? Kung naay mga event adtuan ng church, pwede kamingon o ang ubang mga members sa kay diri. Adto dito, di ba? Kana gigamit na para sa buluhaton sa Ginoo. Ang balay, pwede nimo pa fellowship. Salamat ta sa atong mga igsuon sa pagtuo mga kaigsunan nga open ra gid lang panimalay. Fellowship mo dito, fellowship mo diri, grabe mga kaigsunan ang blessing. Labi na sa prayer force mga kaigsunan, kanang i-open nimo ang atong panimalay sa prayer force. Wa ba ta kay bawa na nga gidala nato ang pag-ampo dito sa atong panimalay? Imagine ang blessing ana mga kaigsunan sa tagbalay mga kaigsunan. Ang pag-ampo nga gikan sa simbahan gidala dito sa panimalay mga kaigsunan. No? Ya, daghan na mag-ampo, maghiusa. So, ingana ba? No? Kana mga kaigsunan, gigamit sa buluhaton sa Ginoo. This verse emphasizes the transient nature of life and possessions. It reminds us that we enter into the world nothing and leave with nothing. No? And leave with nothing. Kung naay daghan kang makita nga mga gold mga kaigsunan. Na usa ka miner nga daghan siya nakita nga mga gold. Kung kita natay nakita nga daghan kay nga mga gold. No? Nya ang kana nga mga gold mga kaigsunan, di ba sa karon taas mga presyo sa gold, pila na presyo sa gold ron? Pila na kang mga kuan na gramo. Pero mahal, di ba? Mahal na kay presyo sa gold. So kanang kung sa tong time na value, pero kung kaning ang gold walay value, wala siya value. Igo na siya, mura siya metal, mura siya bato, pero wala siya value. Ang pangutana mo, bit-bit pa ba kagdaghan nga bugat kay ang gold kung wala na siya value? Di ba dili? Di ba dili? Kung mas valuable pa ang pebble nga gagmay nga circle kayo, unsay punito nimo, di ba ang pebble? Oh. Ingana mga kaigsunan. Diri sa kalibutan mga kaigsunan, kinahanglan ta mo pili unsay valuable sa tuwa. Kung dili man gani nato madala ang mga butang diri sa kalibutan mga kaigsunan, unsa atong dad-on dito sa langit? We cannot bring everything diri sa kalibutan mga kaigsunan, pero unsay dalhon dito nato sa langit mga kaigsunan. Nothing we can bring. We came to this world nothing and we can bring nothing dito sa langit. Kumutaliwan na tama kaigsunan. Kung mahuman na ning kinabuhi mga kaigsunan, wala gitay madala. Ingon pa si Job, chapter number 1, mga kaigsunan, verse 21, no? Naked came I into my mother's womb, naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Diba? Wala siya niabot, ninaog diri, wala po siya madala dito. Naked. Psalm 24, verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. For he hath founded it upon the seas and established it upon the floods. Who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in his holy place? The earth is the Lord's and the fullness thereof. Ang tanang butang diri sa kalibutan ug ang fullness diri sa kalibutan kay iya sa Ginoo. Kung wala man gani tay madala gikan diri sa kalibutan padung sa langit mga kaigsunan. Nya nagkinabuhi ta diri kalibutan na mga kaigsunan. Unsa may pwede natong dalhon didto? No? Unsa magipwede natong dalhon dito? Dili material things but spiritual things. Mabitaw ningon ang Bible mga kaigsunan, lay up treasures of yourself in heaven. Dito ta magpundog bahandi. No? Dito ta magtigom og bahandi. No? Natoy usa ka preacher mga kaigsunan nga sa una entrepreneur. Kanang businessman ba? Nya mao to kay tungod na convict siya sa pulong sa Ginoo, gi-sharean siya about Jesus Christ, naluwas siya mga kaigsunan. Nahimo siyang pastor. And then pagkita-kita nila sa iyang mga amigo, mga kaigsunan, ng mga negosyante,
Nagtapok sila ba, murag reunion bitaw. Istoryaan siya nga, mao niya ni akong negosyo, na. Yan na yung usa ka friend, mga kaigsunan, ni undang mga negosyo, tanawa. Lambo na kayo akong kuan. Oh? Akong mga investment, dako na kayo, na ako'y balay, daghan na kayo kong mga pundar ng mga kondominium, paabangan, pahit kong mga van, sakyanan. Daghan na. Dako kayo gamit ang atong giskwelahan about business. Niya na siya mga kaigsunan. Ako mo ko ni undang pag-negosyante. Na magyapoy ko mga investment. Ano siya? Sure, paano pastor man ka? Ano siya na, lagi. Nagpadayon pa manghapon ko sa akong investment, pero walang nako dirigitigom. Adto lang sa langit. Di ba? Sakto pod mga kaigsunan. Nagpadayon siya siyang pag-invest mga kaigsunan, nagtigom siya, bahandi, wala day diri. Kaya ang kanang tanang butang diri mga kaigsunan, sunugon ra man sa Ginoo. Adto niya gitigom sa langit mga kaigsunan. Grabe nga explanation o conviction para sa iya mga kaigsunan. Niyon siya mga kaigsunan na wala diri ang akong tinigom naa dito sa langit. Kay truly it is mga kaigsunan, unsa may pwede gyud nato madala, wala, di ba? Wala. So mao na atong tigumon ang mga butang bandi dito nga langit nun. Atong faithfulness, obedience sa Ginoo kana ang atong pangabig ug kalag kana mga kaigsunan na eternal value. Pag-share bisan gamay lang sa gospel tracts, na siya eternal value mga kaigsunan. Pagsulti lang about Jesus Christ, pagkinabuhing Kristohanon mga kaigsunan, pagkinabuhing kontento, pagkinabuhing godly mga kaigsunan, na siya mga eternal value. Imagine ana mga kaigsunan. Siguro diri sa kalibutan dili pa nato na ma-experience, pero maabot ta didto sa gingharian sa Ginoo mga kaigsunan, grabe. Nindot og dako nga panalangin mga kaigsunan. Mao na una mga kaigsunan, in order for us to be content, remember, wala gyud tay igo diri sa kalibutan na. Nganong kinahanglan man ta mag-apas og mga dagkong mga butang. Nganong kinahanglan pa mangita mo reach sa mga butang nga bisan lisod na jud kayo. Mao gyud kwaon mga kaigsunan. No? Ang ato lang diha mga kaigsunan, remember, everything need na to i-provide biya sa Ginoo. Di ba? Everything nga panginahanglan nato i-provide sa Ginoo, dili. I-provide ba sa Ginoo ang tanan to panginahanglan, dili. I-provide, di ba? Kung kinahanglan tag sakyanan, i-provide na sa Ginoo. Kung kinahanglan tag balay, i-provide na sa Ginoo. Kung kinahanglan ta og dakong kantidad para sa ato ang needs nga pamalitunon mga kaigsunan, maintenance sa balay, sa sakyanan, sa bisan unsa mga kaigsunan, kung kinahanglan ta na, i-provide na siya sa Ginoo. No? Ang ato lang diha mga kaigsunan, let us just remember nga walay ato diring kalibutan na o kanatanan idugang ra na, pwede ra na idugang sa Ginoo. Niyon si Apostle Paul mga kaigsunan, makakaon lang siya sa verse number 9. Sa tong text ganiha mga kaigsunan, in verse number 9, verse number 8, niyon siya diha, and having food and raiment, let us be there with content. No? Kay maor man yung mga basic needs mga kaigsunan. Na kinahanglan nato i-provide ra na tanan sa Ginoo mga kaigsunan. There is a thought of nothing. Ikaduha mga kaigsunan nga kinahanglan tong bantayan mga kaigsunan in order for us to be content mga kaigsunan is that there is a danger in plenty. The thought of nothing, wala tay makuha diring kalibutan na, wala pud tay miari ta nga wala, muli ta nga wala. But ikaduha mga kaigsunan, there is a danger in plenty. Verse number 9. Verse number 10. For the love of money is the root of all evil. Hindi mo siya diri? Which, while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. 5 kaana mga kaigsunan. Ningon ang Bible mga kaigsunan, for the love of money is the root of all evil. Nadiha ang danger. Nadiha ang danger of plenty. Kana bitong daghan na og kwarta mga kaigsunan. Daghang mga Kristohanon na usab mga kaigsunan. In fact, sa Bible na ay Kristohanon nga nausab. Kabantay ka itong magtayayon. Ananias o si Sapphira. Di ba? Ingon sila nga,
Amo lagi ni baligya, ikaw magbaligya, ikahalin na ni, amo ni hatag sa offering. Di ba? Amo hatag sa offering. Iampo lang yun nga mahalin. Pastor, iampo lang yun. Nga mahalin lang niya mong yuta, kay para ikahalin na niya mong yuta, tagaan ginamog nakugbahin ang church. Pagahuman mga kaigsunan, halin na. Dito mga kaigsunan, muragwa na mo sila gana ihatag. Kay dako na kayong kantidad. Di ba? Wala sila nituman, silang commitment sa Ginoo. Sa gibuhat sa Ginoo. Tigbak. Silang duha mga kaigsunan, mag-asawa. Dead mga kaigsunan, dead na. Dead kayo dito sa temple. Muna, kaya nga naman, naa sila'y faith pag una mga kaigsunan, but pag abot sa riches, paggadaghan na mga kaigsunan, diha na lisod ang ilang kinabuhi. Kaya nga naman, na-focus na sila. No? Pero kung tanaw na to mga kaigsunan, mo na nga, kinahanglan yun siya pag-ambo, kinahanglan yun siya guidance. Mo nang kinahanglan yun siya o wisdom kung nanatay wealth nga maabot sa tuwa. Siguro, makaingon ba ta nga sa ilaha mga kaigsunan nga, makasulti patagbati sa ilaha mga kaigsunan, kay wala pa man naabot sa tuwa. What if kung maabot na sa tuwa? Kana bitaw imong tithes nga maabot na og 10,000, ang tithes bitaw nga maabot nag 50,000. Kana 50,000 kapalit na kag motor na Di ba? Pero mo na 10% sa sweldo. Kana ingana maabot ang kantidad mga kaigsunan ba? Unsa pa ba kaha ang atong attitude towards sa Ginoo? There is a danger in plenty. Often misquoted as money is the root of all evil. But this verse actually says, mga kaigsunan, but the love of money is the root of all evil. It warns of the moral and spiritual hazards. Grabing effect, mga kaigsunan. Grabing effect. Dili man sa ingon nga, dili kinahanglan ang kwarta, mga kaigsunan, kay kinahanglan magina. But giwarn lang mga kaigsunan, kinsay giwarn ni Apostol Paul ani gani? Si Timothy. Giwarn ni Apostol Paul si Timothy. Kaya nga naman mga kaigsunan, wata kay ba unsay may tabo sa ministry mo dako, mo lambo, and it will speak a lot of money. Limang ka mga kaigsunan, blessing sa katipunan mga kaigsunan sa Mother Church na to mga kaigsunan. Ang ilang missions ito naabot ang millions. Imagine na missions ra na abot og millions. No? Kadako ang nga kantidad mga kaigsunan. Yan na sa Apostle Paul. O ikaw, Timothy, ha? Timan-igid na. Ayaw gyud pailad. One day, bantay na. Dili man sayop ang kwarta, but sayop ang mahigugma na ka sa kwarta. No? Muna, di gisulti rin mga kaigsunan, kinamang siya moral and spiritual hazard. Basta maghisgot na kay money mga kaigsunan, money matters, daghan kay mga tikas, daghan kay mga pag-away, daghan kay patay. Basta maghisgot tagingana nga butang. Mo na nga, there is a danger in plenty. There is a danger in plenty, mga kaigsunan. Na-shift ang desire. Ngayon, diha sa verse, mga kaigsunan, nga ningon, verse number 10, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Kana mga kaigsunan, naundang gyud siya siyang pagtuo. Nahunong gyud siya siyang pagtuo, mga kaigsunan, na-divert na yung unahuna. Na-divert na yung unahuna, mga kaigsunan, and then unsa ang iyang narip, mga kaigsunan, pierce themselves through with many sorrows. Grabe. Ang mahitabo sa kinabuhi nato ana mga kaigsunan, daghan kay tagkaguol. Wa didto, wa dinhi. Kaya nga naman mga kaigsunan, na usab na ang direction sa itong kinabuhi. Maybe karon faithful pa kay ka sa Ginoo. Faithful pa kay ta sa Ginoo. Bisan maglakaw atong church, bisan walay pamliti, walay paniudto, walay pamahaw atong church, grabe ka faithful. Once nga gi-bless na sa Ginoo, diha nagsugod-sugod nag segue. No? Di isang sa attend karon Sunday, pastor, kay nami business meeting. Nami laing mga appointment.
Kanang mga butanga, mga kaigsunan, mo na atong bantayan sa atong Kristohanong kinabuhi because there is a danger. Giwarn na ni Apostol Paul diri, mga kaigsunan, nga kinahanglan ta magbantay. Kay ang atong faith basin mapulihan, mga kaigsunan, og pleasure. Ang atong desire sa Ginoo, mga kaigsunan, mapulihan sa desire of money. Ang atong purpose, mga kaigsunan, mawagtang, no? Ma-diverted, mga kaigsunan. Mo nang gingon ni Apostol Paul, mga kaigsunan, kinahanglan ta magbantay. Kinahanglan ta magbantay. Dili lang kay para kay Timothy, mga kaigsunan, but matag-usa ka nato. I do believe nagpray tag blessing. Nagpray ba tag blessings? Di ba nagpray tag blessings? Labi na financial blessings, di ba? Ang question na kung maabot na sa tua, na ba tayo wisdom sa pag-manage anang butanga? Mo nang i-pray po nato, mga kaigsunan, every time nga moabot sa atong blessings, pray tag wisdom sa Ginoo. I-pray nato nga tagantag wisdom sa Ginoo. Ningon ang Bible, mga kaigsunan, i-bless man gyud sa Ginoo yang mga kaanakan. I-bless man gyud sa Ginoo. Labi na tong mga faithful, katong mga obedient, no? Katong mo-acknowledge sa Ginoo nga sa Ginoo ang tanan. I-bless na siya sa Ginoo. I-bless na siya sa Ginoo. But kanang blessing, mga kaigsunan, dugay jud maabot sa ato kay nganman usahay dili pa ta kapiyalan sa panalangin. Usahay dili pa ta kapiyalan, mga kaigsunan, sa mga dagkong mga butang. No? Nabi gianda man Ginoo sa tuwa unsa great and mighty things which thou knowest not. Dili na maabot sa tuwa, mga kaigsunan, kung kana dili pa ta angayan makadawat, mga kaigsunan. Sumo ning warning ni Apostle Paul diri. Let us not shift our desires. Let us not shift our desires, mga kaigsunan. Unta, mga kaigsunan, the more ta ni grow diha sa Ginoo, the more ta nandugay sa buluhaton sa Ginoo, mga kaigsunan, the more ang atong desire towards sa Ginoo. No? The more ang atong desire towards sa Ginoo. Ingana, mga kaigsunan, no? We can use our finances, mga kaigsunan, as a means para sa paglambo sa buluhaton sa Ginoo. Kaya nga naman, mga kaigsunan, dili naman na nato discriminate bitaw kay si Apostle Paul, tent maker pud biya to. Nabiya to'y trabaho, di ba? Si Apostle Paul nato'y trabaho, nag-tent maker to siya nga missionary. So, nangita gyapon to siya kwarta, di ba? But kadto manggod ang iyang gibuhat, mga kaigsunan, gibuhat to niya para sa pag-support sa iyang mission. Para sa pag-support sa iyang buluhaton. Para sa pag-support, mga kaigsunan, sa iyahang purpose nga gihatag sa Ginoo sa iya. So ang iyahang focus wala dito sa iyahang halin, wala dito sa iyang income. Naa dito sa iyahang kanang trabaho, pagwali sa pulong sa Ginoo. Kaya naman kinahanglan siyang mupliti adtog sa alisod bugayo di maglakaw siya, bulangoy siya kuano gikan sa adto siya sa Maria, sunod dito sa Philippi, nya maglangoy-langoy ra kuno si Apostle Paul. Na si Apostle Paul, sige, mulangoy ra ko kay by faith ni, kung na'y shark diri na balyena nga mabot, bahala na ng Ginoo by faith ni. Dili, mga kaigsunan. I do believe, mga kaigsunan, ni gamit si Apostle Paul siya mga finances, wa day pud ni kaon si Apostle Paul dito. Di ba? Walang gisulat sa Bible. Kung isulat na sa Bible, isura po buntag uto hapon, magsige kaon si Apostle Paul, isulat sa Bible. Dili na isulat sa Bible. Natural na yun na, mga kaigsunan, kaya nagkinabuhi ko si Apostle Paul, pila ka years, sumukaon siya, mangita siya abangan, kay kuan biya, missionary nga bisan asang lugar. Nangita siya abangan, plite, daghang mga expenses, mga kaigsunan mo nay butang pasabot, mga kaigsunan, daghang mga expenses. Mo nang kinahanglan siya og finances. Mo nay purpose niya, mga kaigsunan, nganong nangita siya pamaagi as a tent maker para ma-fill up to niya ang iyong mga finances para makapadayon siya sa buluhaton sa Ginoo. Same thing sa tuwa, mga kaigsunan, as a Christian. We make our living, mga kaigsunan, dili lang kay para sa unsay mga gusto nato sa kinabuhi. Gusto ko nga nakoy dakong balay, gusto ko nga nakoy nindot nga sakyanan, gusto ko nga kani. Dili, mga kaigsunan. No? Dili ingana, mga kaigsunan, as a Christian. Siguro katong dili pa ta Kristohanon, pwede ta mahimong selfish atong mga desires. But karon, mga kaigsunan, mao na i-change nato atong desire, mga kaigsunan, not for ourselves, not for having plenty, mga kaigsunan, but for having the real purpose, mga kaigsunan. Nga kani, gibuhat ko ni
para makapadayon mi sa akong pamilya, pangalagad sa Ginoo, para makasupport ko sa mga amutan sa church, sa mga ngana, para makahatag ko sa akong mga Bible study, mga area. Ingana mga kaigsunan, ingana nga klase nga desire. No? Kana bitong lahi ang imong desire mga kaigsunan. Lahi ra gyud na ako ang imong desire para ra sa imong kagalingon o para sa tinuod nga purpose mga kaigsunan. Mo nay gingon si Apostol Paul na ay danger kung daghan. Na ay danger kung daghan. Mo nay angay bantayan as a Christian. Labi na kanato mga kaigsunan. I do believe one day kita i-bless ta sa Ginoo. Na siguro nato usa diri mahimong milyonaryo mga kaigsunan. Makadaog loto. Ayaw po taon ha. Pray pastor ako numero dugay na ko ni gimintin. Ayaw po taon. Pero tinuod na yung mga kaigsunan i-bless gyud sa Ginoo yung mga kanakan. Wata kay ba one day naagi mahimong successful nga businessman, nga doktor, nga lawyer, nga unsa pa nga trabaho diya mga kaigsunan. But remember, ayaw jud kawagtang sa atong purpose. No? Ningon tong usa ka preacher mga kaigsunan, be a professional for God. Be a professional for God. Kung doktor ka by profession, gamita imong pagka-doktor para sa Ginoo. Kung lawyer ka sa profession, gamita imong profession para sa Ginoo. Kung teacher ka sa profession, gamita imong profession para sa Ginoo. Be a professional for God. Kay dili tanan gitawag sa Ginoo pastor. Dili tanan gitawag sa Ginoo worker, no? Naay mga professionals nga gitawag sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan, kay naa ang purpose gihapon sa kasing-kasing sa Kristohanon para gihapon sa kahimayaan sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan, nga dili dapat ang atong desire is to have plenty. But ang atong desire magsintro gihapon sa Ginoo mga kaigsunan. No, magsintro gyapon sa Ginoo para sa ministry sa Ginoo, para sa pamilya nga gihatag sa Ginoo sa imuha kay kanang family na to Ginoo be gahatag ana. No, imagine sa pila ka billion sa world, pila ka billion nga tawo sa kalibutan mga kaigsunan naa kasi imong pamilya karon nga imong gipuy-an. No? Kanang imong pamilya mo na perfect family nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Ang unang gi-establish sa Ginoo diri sa kalibutan dili church, family. No? Si Adam ug si Eve mga kaigsunan. Sumona mga kaigsunan, gipiyal po na sa Ginoo sa tuwa. So gamito nato ang atong mga butang mga kaigsunan para sa tong pamilya nga gipiyal sa Ginoo. Gamiton ba na nato mga kaigsunan para maka-attend na tong family sa church? Nga na mga kaigsunan ba? Depende ra gyud nato mga kaigsunan basta siguraduon lang gyud nato ang atong purpose sa tong kasing-kasing. Ang atong desire sa tong kasing-kasing mga kaigsunan nga dili mahulog sa love of money. Kaningon siya diha mga kaigsunan, grabe, bisan ang mga Kristohanon, ang ilang mga pagtuo ni undang. Ear from the faith and pierce themselves with many sorrow. And lastly, mga kaigsunan, number 1, the thought of nothing. The danger of plenty. Number 3, the value of you. The value of you. Tanawag na to sa verse number 11, mga kaigsunan. Ningon siya diri mga kaigsunan, but thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience. Verse number 12, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Unsay gingon sa 11 mga kaigsunan, but follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Kaning mga butanga mga kaigsunan, gagmay lang ni sila nga mga butang mga kaigsunan, pero naa sila'y dako nga bili. No? Makakwarta ba ka ng righteousness? Makakwarta ba kang godliness? Faith, love, patience, meekness? Dili. Dili ka kakwarta na mga kaigsunan. Pero ningon si Apostle Paul mga kaigsunan, but follow these things. This verse calls for a pursuit of righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. It suggests that true value lies not in the abundance of possession, but in the richness of character and virtue. But in the richness of character and virtue. Mauna diha ang tinuod nga riches mga kaigsunan. Mo bitaw ningon si Apostle Paul mga kaigsunan
Nakat-on siya pagakontento mga kaigsoon because the true riches wala diha sa mga butang nga makita nato nga material. But naa diri sa virtue o character mga kaigsoon. Mao nang gi-express niya diri verse number 11. No? Righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Mao na giingon ni Apostle Paul. Mingon ang Matthew mga kaigsoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. No? And all these things shall be added unto you. Pagga matarong. Godliness with contentment is great gain. No? Faith, mga kaigsunan, is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Love, daghan sa 1 Corinthians chapter 13. Patience, meekness is a fruit of the Spirit, mga kaigsunan, nga tagaag emphasis po sa Ginoo. Kaning mga butanga, mga kaigsunan, wala ni siya material value, wala ni siya kanang financial value, mga kaigsunan, pero kung tan-awon lang nato, mga kaigsunan, diri man gud mabuo ang imong kinabuhi. No? Kung unsa imong kinabuhi diri ang kalibutan, kinabuhi ba kang godly, righteous, na bakay pagtuo, gugma, patience or meekness, mga kaigsunan. Mao ni siya, mga kaigsunan. And only a few ang nakasabot niini nga value, mga kaigsunan. And also gi-emphasize, gisulti ni Apostol Paul para pud kita nga mga Kristohanon ma-aware ta sa tong kagalingon that the real value of life is wala kung unsay naa ta, but kung kinsa ta, mga kaigsunan. The abundance of possession is not the real riches, mga kaigsunan, but in character and in virtue. In character and in virtue, mga kaigsunan. These points to guide believers to a life of contentment. Kani, mga kaigsunan, gisulti ni Apostol Paul, mga kaigsunan, para ang usa ka Kristohanon, ang usa ka tao, magkinabuhi siya nga kontento. Kaya unsa ganito ang contentment, mga kaigsunan, godliness with contentment is great gain. Dili na ka mangita og lain pa, dili na ka mangita og daghan pa. Kontento ka, mga kaigsunan, nakakaon ka, na provide ni mong needs. Kontento ka, mga kaigsunan, nga na nakapadayon kag pagsimba, nakapadayon kag lakaw, nakay balay, nga na mga klase nga pagakontento, mga kaigsunan. No? Kaysa tinunanay, mga kaigsunan, atong flesh nang muwan pag yun siya daghan. Ang atong flesh gusto gyud siya mukuha og daghan, mukonsume og daghan, mao ni atong flesh. Oh? Dili na lang kay tapulan ng atong flesh, mga kaigsunan, ganahan po ni mo consume og daghan. No? Desire sa atong flesh. Kung sabi ay sin, lust of the eyes, no? Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Kana, mga kaigsunan, mga lust nga mga butang, kay mag-desire magyud na ang atong lawas. Kayo tanon man ni. Mag-desire nig daghan. And then gamito na ni Satanas, mga kaigsunan. Kay bao ba tang anong daghan kayo ang mga young people nga addicted sa mga video games? No? Kay kana deng video games, mga kaigsunan. No? Every time mo interact ang usa ka tawo, no? Usa ka tawo sa video games, mga kaigsunan, mo tan-aw siya sa kaniyang giduaan. Ingon to ang psychologist, mga kaigsunan, usa nga makapa-trigger sa usa ka batan-on to suicidal thoughts, kanang mga depression, kay kanang sigig atubang sa ilang screen. Daghan kay sila screen time ba? Sa ilang phone, sa ilang video games, ingana. Kay mahimong narrow ang ilahang, kana bitong ilahang vision, kay tigirag tutok sa screen. Nya, ang usapod, mga kaigsunan, nga nung daghan og mga addict, mga kaigsunan, kay naday something sa tong brain nga kana bitong gitawag og dopamine nga mao na siya ang chemicals nga mo trigger para sa mga desires, and the more ta mo kuan sa atong phone na, the more siyang mo sige kaan mahimong addicted mo na siya ang gamiton nga mo na chemical about addiction nga magadaghan nya hanto dili na imo mapugngan.
Ingana mga kaigsunan niya, makabantay ka, bisan ang mga bata karon mga kaigsunan, kuhaan lang ni mong cellphone, kokomelon, mag-wild na. Grabe mga bata, eh. No? Mag-wild na, kuhaan mo kokomelon, mag-wild na. Basta mo tingong naging kokomelon, no? Siga rin mata. Dagan na yun, ala. Bata, mga 2 years old, 1 year old, grabe. Ingana mga kaigsunan. So, grabe kayo ang interaction nila sa kana nga butang mga kaigsunan na trigger ang chemical nga naka-cause og addiction sa tong brain mga kaigsunan. So, mao na mga kaigsunan, same thing mga kaigsunan, kung the more ta nga mag-focus sa kaning earthly nga mga butang, labi na sa kaning finances, kaning money mga kaigsunan, the more nga mahimutang addict diya nga part nga magsigil lang tagkuha. Mga bantay ka ng mga sugarol ba? No? Bahala na lang, sige gyapos lag sugal, halag, wala na'y kaon, wala na'y tulog, grabe. Ingana mga kaigsunan. But remember mga kaigsunan, sa gingon din ni Apostle Paul, that the real value of life na as a virtue, na as a character. What is better than riches? What is better than riches? What are better than riches, mga kaigsunan? Una, ikaw. Unsa to'y gingon sa Bible, mga kaigsunan, I think in the book of Mark, what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Kay baw taon say comparison ana mga kaigsunan? Naka-remember taon say comparison ana? Ikaw, gi-compare ka sa tanang riches sa kalibutan. Kung sumahon nimo tanang riches sa kalibutan, nya itupad nimo sa ikaw, mas bugat pa ang imuhang pagka-ikaw kaysa sa tanang riches diri sa kalibutan. Ingana ka valuable ang usa ka tawo. Ningon ang Bible mga kaigsunan, no, what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Ingon si Jesus Christ mga kaigsunan, for he paid us a price. Nga grabe nga precious nga price. Ingana ta ka valuable. So what are better than riches kana mga kaigsunan? Una, ikaw. You are better than any riches in this world. Mao nang ayaw pamubi ang imong value. Kay dako kay kagbili sa Ginoo. Dako kay tagbili at tubangan sa Ginoo mga kaigsunan. Kung usa lang gani ka kalag nga maluwas ang tibok langit, grabe. Magpista dito mga kaigsunan. Kaya nga naman, dako kay bili sa Ginoo ang usa ka tawo. Usa ka tawo. Kita, usa ka tawo mga kaigsunan. What are better than riches is your character. What is riches? What is possession kung wala tay character? Bisan pag unsaon na nato tong kwarta mga kaigsunan, di gihapon ta mahimong fruitful, di gihapon ta mahimong nindot atubangan sa tao kung natay riches pero wala tay character. Lisod kay na mga kaigsunan, no? Sa amo pang na-experience sa una, nagid mi nakailang nga mga idara na gyud. Halos way tao makaduol nila kay tungod grabe gid ka. Ngilngig ang batasan mga kaigsunan. Dato sila, dagan sila properties pero ingana nga klase nga batasan mga kaigsunan, walay ganahan nga tao niya. Walay ganahan nga tao nato kung ingana ta mga kaigsunan. Useless gyapon ang tanang riches nato mga kaigsunan, di na nato ma-enjoy mga kaigsunan kung wala tay character. Ikatulo mga kaigsunan is what is better than riches is your faith. Is your faith. No? The more nga i-bless ta sa Ginoo, the more nga makita nato atong status sa kinabuhi nga nagkasaka, the lesser we have faith. Kay bawta nga no, mas more naman ta mosalig kung unsang naata nga finances kaysa sa Ginoo. Na needs, mo ni nga needs. Kabala ka na. Natay daghan. Nay panginanglano ni nga ni, kabala ka na, natay daghan. Mo na mga kaigsunan, it is more valuable is your faith. Imong pagtuo, ang atong pagtuo. And lastly mga kaigsunan is, ang pinaka-importante mga kaigsunan is your salvation. Is your salvation. Sama pa sa kong gingon ganiha mga kaigsunan, what shall it profiteth a man? Unsa may makuha sa usa ka tawo? Bisan pag mag-gain niya ang tibok kalibutan pero wala
siya'y kaluwasan. What shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Ka-remember mo tong rich man ug Lazarus? Katong pag-abot sa rich man dito sa impierno, ningon ba siya nga, kumusta ang akong investment dito? Kumusta ang akong balay? Kumusta ang akong sakyanan? Na maintenance ba itong tarong? Ningon ba siya ni Father Abraham? Wala siya ningon, ana. Ningon siya mga kaigsunan, Father Abraham, pwede ba nga ituslo ang kamot ni Lazaro dito sa tubig? Kaila siyang Lazaro? Wala. Kaila siyang Lazaro? Unsa si Lazaro sa ihang time, katumbuhi pa sila. Di ba? Beggar, hugaw. Niya karon nangayo siya bisan tudlo ni kahugaw ana ang tudlo. Asa kato nagkupot-kupot si Lazaro dito niya dagang abog niya yung siya ang tudlo ni Lazaro mo ituslo sa tubig patulo siyang baba. Grabe siya mga kaigsunan. Ya pag human mga kaigsunan nag-desire siya sa mga igsuon nga dili mo adto. Wala na siya kahunahuna og riches, wala na siya kahunahuna og mga investment, wala na siya nakahunahuna og balay, sakyanan. Unsa pa na diha mga kaigsunan, iyang nahunahunaan mga kaigsunan nga naa siya sa kasakit. What shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Wala na mas better diring kalibutan na mga kaigsunan bisan pag unsa na kadaghan nga riches pero kung wala tay kaluwasan useless gid ang tanan. Mao na mga kaigsunan put more value on our soul than our riches. Mao na kung kita karon mga kaigsunan wala pata aning salvation. Wala pa na ta aning kaluwasan mga kaigsunan. It is impossible for us to enjoy any riches mga kaigsunan kung wala ang kaluwasan. It is impossible for us to enjoy the riches nga giandam sa Ginoo nga mas dako pa kung wala ang kaluwasan mga kaigsunan. No? Kung wala ang kaluwasan. Mao na kita mga kaigsunan nga luwas diha sa Ginoo, we need to be joyful. We need to rejoice, we need to be grateful, we need to be content. We need to be content. Kay halos tanan naa na nato mga kaigsunan. Halos tanan na nato. No? Ingana mga kaigsunan, tanan gyud butang. Basta naalan ta ni Kristo, naalan tay Kristo o natay pagtuo ni Kristo mga kaigsunan, wala na tay kinahanglanon pa. No? Contentment is our greatest wealth. No? Contentment is our greatest wealth. Remember, wala ta diring kalibutan na. Walay ato diring kalibutan na. The thought of nothing. Nya magbantay ta kung mabot na ang plenty. Kung i-bless na ta sa Ginoo mga kaigsunan. And also, let us remember these few things. Character and virtue. Character and virtue. Maunay, dako kay nga nindot i-invest diring kalibutan na mga kaigsunan. Let us pray. Duko tas dong ulo yung mata, magampo ta. Ginoo